Sa ngayon, maligaya sila yung mga bata sapagkat kami mismo, naabutan namin kung ano yung nakita ng aming mga magulang. Sa ngayon, nakita pa rin nila may pagbabago man pero patuloy na naming pinaprotektahan sapagkat mas masaya sila kung mayroon silang makikita sa mga ilog, sa kagubatan, at lalo na yung mga sariwang hangin na walang pollution sa kalusugan. Mawawala yung mga punong kahoy at mawawala yung kapit ng tubig sa aming mga bukal, mawala na yun sapagkat hindi namin alam kung paano nila gamitin. Alam namin yung kanilang pag-imbisan ay talagang pinaka-area na ng mga tubig. Pagka lumakas ang ulan, napakadaling bumaha dahil nga sa kakulangan ng watershed at pagkatapos ng ulan, napakabilis naman pong matuyo ang tubig. So napakahirap na rin po sa part ng mga magsasaka na mag-adjust ng kanilang time sa pagtatanim. Nais po naming manawagan sa mga lahat ng ahensya ng gobyerno na sana magkakaroon sila ng pagbabago ng pag-aproba sapagkat hindi lang kami ang maipektuhan at buong Pilipinas din at buong sambayan ng Palawenyo sa Palawan. Kasi alam namin na kahit na ano ang yaman natin kapag wala na yung kalikasan, wala na yung ating tubig, siguradong lahat tayo epektado. Kaya sana nga po wag magpatuloy ito para wag magpatuloy yung pagkasira ng aming mga taniman sapagkat ang mga taga Brooks Point po ay talagang nabubuhay sa agrikultura mula sa simula pa po. Kaya nanawagan kami, lalong-lalo na sa ating mahal na Pangulo, baka nakikinig siya, kaya makaabot sa kanya itong kinakandak na 10 million signature campaign. Inaasahan namin na pakinggan niya ito para naman sa ganun na mawala na yung agam-agam ng taga-Palawan kahit dito po sa ibang probinsya na hindi rin masyadong masaktan dahil yung ibang mga sa ibang probinsya mahal din nila yung Palawan. Lalong-lalo na po sa aming tunay na Palawenyo, ayaw naming masira yung Palawan. No to mining in No to Palawan. mining in Palawan. No to mining in No to Palawan. mining in Palawan. No to mining. No to mining in Palawan. No to mining in Palawan. No to mining in Palawan!